Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang 30 bahagi. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon niya pa nasabi? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa na umaapoy yung kaligayahan ko? Kung mahal niya ako, hindi niya ako sasaktan ng ganito. Ang sakit. Ang sakit. Nagsasama kami without knowing na may isang bata na kailangan siya. Isang bata na karapatang makasama at mabigyan ng isang kumpletong pamilya. Love, that's what you called me after what you confessed? Seriously? Love? How dare you? Ang kapal ng mukha mo. Sigaw ko sa mukha niya habang pinagsususunto ko siya sa dibdib. Galit, sakit, hinanakit. Ang kapalit ng pagmamahal na binigay ko sa kanya. Bakit ganito? I hate this kind of feeling. I hate it. I hate him. Akala ko ito na yung araw na pinakamasaya sa buong buhay ko, na hindi ko makakalimutan. Kasama ko ang lalaking pinakamamahal ko sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Pero nagkamali ako. Ito palang araw na hindi ko makakalimutan. Dahil ito ang araw na winasak ako ng lalaking pinakamamahal ko. Umiiyak akong sambit at lumayo sa kanya. Sarah, please, forgive me. I love you so much. Hindi ko naman ginusto to. Ayaw kong masaktan ka. Pero ayaw ko ring maglihim at magsinungaling sa'yo. Tatanggapin ko na magagalit ka kapag inamin ko sa'yo. Pero hindi ko matatanggap na sa ibang tao mo pa malalaman ng bagay na to. I'm sorry. Hinuli niya yung kamay ko at hinila niya ako papalapit sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Please, stay with me. Mahal kita, Sarah, ng sobra. Sobra-sobra. Babawi ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako, Sarah. Lahat-lahat. Ayaw kitang mawala sa akin. Bulong niya habang umiiyak na nakayakap sa akin. Hindi. Ang sakit eh. Ako yung asawa pero sa iba siya may anak. Hindi. Hindi ko matatanggap. Ayoko. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan ng ganito. Ang sakit, Ram. Bakit nagawa mo sa akin to? Ang sakit. Pakiramdam mo, pinatay mo ako sa sakit na pinararamdam mo. I hate you. I hate you. Sigaw ko sa kanya at tinula ko siya papalayo sa akin. Ikaw ang lalaking minahal ko. Pinagkatiwala ko sa iyo yung buong buhay ko pati yung puso ko. Pero hindi ko inakala na ikaw rin palang wawasak nito ng pinong-pino. Muli kong sambit sa kanya bago ako nagpatuloy sa paglalakad. Dude, tumingin ako sa paligid at nakita kong may nakatingin na pala sa amin. Nahihiya ako na naiinis kaya tumakbo ako papalayo sa kanila. Sarah, I heard him calling me but I didn't look back to see him. I continued to run until I feel so tired. I'm sorry, baby. I whispered to myself while caressing my small tummy. Yes, I'm 3 weeks pregnant. Ito ang gift na ibabalita ko sa kanya. Pero parang hindi niya na kailangan malaman pa dahil magpapakaama na siya sa anak niya. Napaupo ako sa bench at humahagulhol ng iyak. Sakit, galit at pagod yung nararamdaman ko. Kakayanin ko ba to? May isang bata na kailangan siya, pero kailangan rin siya ng anak ko. Hindi ko na alam. Dapat ko bang patawarin siya para sa anak ko? Gusto kong mabigyan ng kumpletong pamilya ang anak ko. Pero paano ko magagawa yun kung may ibang pamilya na siya na mas nauna pa sa amin ang anak ko? Kahit ako pa yung asawa niya. Ulap, what's going on here? Bakit umiiyak si Sarah? Natauhan ako nang marinig ko ang bariton ng boses ni Dad. I look at him. He was confused on what's happening. I want to tell him about it, but I think this is not the right time for this.
Alam ko ang kahahantungan naming dalawa. Kapag nalaman niya ang katarantuduhan ko, I can say if I'm still deserving to bring his name. Damn it. I'm a fucking shit. Ulap? Muling tanong ni Dad. A misunderstanding, Dad. Misunderstanding? Hulap. Umalis ako para kausapin ng ama. Pero hindi ko inakala na ito ang babalikan ko. Seryoso na yan, Sambit. Sorry, Dad. I'll talk to my wife. Excuse me. I excuse myself. Tinaha ko ang daan kung saan ko nakitang pumunta si Sarah. Hindi siya pwedeng makalayo. Baka maligaw pa siya rito at baka makalabas na siya na resort. Hindi pwede. Hindi niya ako pwedeng iwan. Malayo nang napuntahan ko. Palingalinga ako para makita siya pero wala akong makita. Nasaan na ba siya? Sa hindi kalayuan dito sa kinatatayuan ko. I saw a girl sitting on the bench while crying. I deeply breathed before I walked towards her. I know she is. Wife? I call her, that's make her slowly look at me. Puno ng luha ang kanyang pisngi. Bakas ang sakit at galit sa kanyang mukha. Nang makita ko na mas lalong ikinalakas ng kanyang pag-iyak. Lumapit ako sa kanya and I squat in front of her para magkatapat yung mukha namin. I hold her hands and slowly holding those hands tightly. Love, don't you ever call me that, Ram. That's stupid. She cuts me off angrily. Yeah, I know. I'm sorry. And I apologize. And this apologize can wash away the pain you feel right now. And if you do, ask it every time. Still can't remove the mark in your heart that I hurt you. But don't you ever think that I fool you. And I didn't love you because it's not true. I love you. I love you so much. I regret so many things on what I have done to you. I'm sorry. And please don't leave me. Please forgive me and give me another chance. I said that make me look at her eyes. Now, what's your plan? I know. Iiwan mo ako. Of course not. I won't leave you just because I have a daughter to her. Now listen. I love you. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na sa sarili mong anak. Ram, nag-iisip ka ba? Anak mo yon. Take note. It's your flesh and blood. Wala kang dahilan para hindi mo siya piliin. Anak mo yon. Kailangan ka niya. Kailangan niya ang ama na gagabay sa kanya. And that kid deserves to have a complete family. I said, time and attention is enough to take my responsibility at the baby. I don't need to be with her mother that I don't like. And that is what I need too. Time and attention. I said and I walk away. I want to skip this pain inside my chest. I want to be free in the pain I have tonight. This is really something really bad. Please, iwan mo na ako. Kailangan ka ng anak mo. I added before I continue walking away from him. Maaga ako nagising dahil nasusuka na naman ako. Ito talaga ang nangyayari sa mga buntis. Nasusuka kahit wala naman. Pakiramdam ko hihimatayin ako sa biglang pagkahilo na naramdaman ko. Pero mabuti na lang at wala din kalaunan. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko, lalo na mag-isa lang ako rito sa bahay. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung sakit. Mula nang malaman kong may anak siya. Pero ang mas masakit, yung hindi niya na ako iniuuwi. Oo, umuwi pa rin ako sa bahay namin dahil walang nakakaalam sa pamilya namin. Ang bagay na inamin niya sa akin. Masakit pero kaya ko. Tinitiis ko dahil mahal ko siya. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Tumatawag rin siya paminsan-minsan. Pero kaagad rin nagmamadali na ibaba. Napatingin ako sa wall clock. Nakita kong 10 a.m. na. 10 a.m. na pala pero hanggang ngayon, wala pa rin laman yung sikmura ko. Hindi ako nagugutom. At pakiramdam ko kapag tumayo ako sa pagkakahiga ko. Matutumba ako dahil sa hilong nararamdaman ko. Tanghali na pala pero wala pa rin siya. Imposible naman na nasa office pa siya. Sunday ngayon. Hindi kaya kila Vina siya umuwi ngayon? Oh, may sakit ka ba? Napatingin ako sa pintuan nang marinig ko yung boses niya.
Nakita ko siyang pumasok sa loob ng kwarto habang nakakunot ang noo na nakatingin sa akin. I miss him. Hindi ko alam. May oras na miss ko siya. May oras na ayaw ko siyang makikita at naiinis ako sa kanya. Masaya ako makita siya pero may kirot sa puso ko. Tanghali na. Nandito ka pa rin sa kwarto? Bakit hindi ka bumaba para naman makapagluto ka ng makakain? Diretsahang sabi niya sa akin at naglakad papasok sa banyo. Bakit hindi ka na lang nagstay sa mag-ina mo? Malapit na naman na mag-lunch. Dapat dun ka na lang kumain dahil wala akong ganang magluto. Sagot ko na ikinatigil niya sa pagpasok sa banyo. Humarap siya sa akin at tiningnan ako. Pinanatili kong seryoso yung itsura ko at pinipigilan ang luhang gustong kumawala sa mata ko. Dapat sinabi mo yan bago pa ako nakauwi. Malamig niya saad sa akin bago siya padabog na pumasok sa banyo. Parang sinabi niya rin na nandoon lang talaga siya galing. Hindi naman siya ganito dati, pero bakit ang laki ng pinagbago ng pakikitungo niya sa akin? Pinilit kong bumangon sa kama kahit na tamad akong gumalaw. Medyo okay na rin yung hilo ko kaya ayos naman ang pakiramdam ko. Siguro nga kailangan ko talaga magluto ng makakain. Gutom ako. Kawawa naman yung baby ko. For sure nagugutom na rin siya. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan at inangat na maingat iyon. Baka kasi mapano yung baby ko. Pagkadating ko ng kitchen, kaagad kong tiningnan kung anong pwedeng lutuin. Kinuha ko ang isang buong manok. Since ubos na pala yung stock namin, manok na lang ang meron. Siguro okay na yung adobo para sa lunch. Maya-maya magpapasama ko kay Ram na mag-grocery kasi wala na kaming stocks dito. Hindi ko napansin na ubos na pala. Habang naghahanda ako ng pagkain sa mesa, narinig ko ang yabag ni Ram na pababa sa hagdanan. Sakto naman nakakatapos ko lang magluto. Ready na ang pagkain sa mesa. Ram, kain na. Aya ko sa kanya na makita ko siya na nakatayo lamang sa may dining. Tumingin siya sa akin bago tumingin sa mesa. Hindi siya nagsalita at bumaling muli sa akin. Nga pala, ubos na yung stocks natin. Kung pwede ka mamaya, samahan mo ako mag-grocery. Ano Sarah, may pupuntahan ako. Pwede ba sa ibang araw na lang? Aalis na ako. Putol niya sa sasabihin ko na ikinayuko ko. Teka, hindi ka kakain? Nagluto ako ng lunch para sa ating dalawa. Nakangiting saad ko. Hindi na. Nagmamadali ako. Doon na lang ako kakain. Sige na, una na ako. Saad niya at naglakad na papalabas ng bahay. Narinig ko na lang ang pagbukas at sarado ng pinto, tanda na nakaalis na siya. Napatingin ako sa niluto ko. Pinaghandaan ko pa naman ito para sa kanya, pero hindi man lamang pala niya kakainin. Mapakla akong umiti bago sinimulang kumain ng mag-isa. I don't know but I can stop the tears leaking down to my cheek. Unang beses kong kumain mag-isa. Ang sakit pala. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam ng mabait. Minsan na nga lang siya umuwi. Aalis rin agad parang ayaw niya na magstay dito sa bahay. Ayaw niya na ba akong makita? Ayaw niya na ba akong makasama? Ayaw niya na ba sa akin? Tiniis ko naman ha. Bakit ganito? Ako pa rin yung talo. Kaagad kong tinapos ang pagkain ko at nilinis ko yung pinagkainan ko bago ako naligo. Hindi naman pwede na sa ibang araw ako mag-grocery dahil mamayang gabi wala na akong kakainin dito. Kaya ko naman na mag-isa kaya mamimili na ako ngayon. Since may sarili akong kotse, regalo ito sa akin ni Dad nung graduation ko. Kaya iingatan ko since first car ko rin to. Nag-drive ako papuntang mall. Ewan ko ba kung bakit sa mall ako naisipang bumili na meron rin namang pinakamalapit na store dito sa bahay namin. Pagkapasok ko sa mall, dumiretso na ako sa grocery store. Wala naman akong ibang pinunta rito kundi ang mamili ng makakain. Kumuha ko ng pushcart at nagsimulang maghanap ng mga kailangan ko. Siyempre, kailangan kong unahin yung sarili ko. Kaya naman binili ko muna yung mga gatas sa dapat iniinom ng isang buntis. Namili rin ako ng pwede kong kainin mamayang dinner at mga prutas na kakailanganin ko. Bumili rin ako ng mga canned goods na pwede kong makain kapag tinatamad ako magluto. Hindi na magkasya sa cart ko yung pinamili ko, kaya medyo mabigat na rin ang tinutulak ko. Pero kaya ko pa naman. Kung nandito sana si Ram, hindi ako mahihirapan sa pamimili ko dahil may kasama ako. Napadaan ako sa mga pagkain pambata. Yun bang mga wala pang 1-year-old baby.
Ano kaya magandang brand para sa baby ko kapag naisilang ko na siya? Kukuha na sana ako ng isang box para tingnan ito nang may nahagip ang mata ko na pamilyar na tao. Tiningnan ko siya. He was pushing the cart while choosing the product. What the woman asked him to get. I smiled bitterly. Kaya pala nagmamadali siyang umalis at ang bilis niyang tumanggi na samahan akong mamili. Dahil dito rin pala ang punta niya, kasama mag-ina niya. Bakit ang sakit? Dalawa rin naman kami para samahan niya ha. Nahulog ang isang item sa cart na dala-dala ko, dahilan para mapatingin siya sa akin. Nagulat siya na makita ako. Nakita ko rin na nakatingin sa akin ng babaeng kasama niya. Ngumiti ito sa akin na para bang ang bait niya. Kaagad ako nag-iwas ng tingin sa kanila at kaagad kong pinulot yung item na nalaglag at tinula ko yung pushcart papuntang counter. Since nabili ko na naman ang mga dapat kong bilhin, wala na naman akong balak na magtagal pa rito. Habang papunta ako sa counter, hindi ko maiwasang maiyak, kaya kaagad kong pinunasan yung luha ko na malapit na ako sa counter at natatanaw kong nakangiti sa akin yung cashier. Hello ma'am, bati niya sa akin bago sinimulang bilangin at ayusin yung pinamili ko. Nginitaan ko lang siya. 17,213 pesos. Saad ng cashier. Kinuha ko yung bag ko, ang ATM ko at inabot sa kanya. Nasobrahan ata ang pinamili ko pero okay na rin para matagal akong hindi makapag-grocery. Total hindi naman madaling masira yung mga binili ko. Ma'am, sorry po pero wala pong laman yung card nyo. Sambit ng cashier na ikinalaki ng mata ko. Paanong wala? Sigurado ka ba dyan? Alam ko may pera pa ako. Pakitry mo nga ulit. Kinakabahan kong saad sa cashier. Paanong wala? Sa lahat ng bagay ko ginagamit ang card na yan. Bigay yun sa akin ni Dad. Imposible naman na nakalimutan niya akong bigyan ng allowance. Pero kahit hindi pa rin naman ako nauubusan ng pera pero paanong walang laman? Sorry ma'am, but your balance is 0. What? Napaso po ako sa noo ko nang marinig ko ang sinabi ng cashier. Hindi lang yun kumirot pa ang ulo ko. Bakit ngayon pa? Anong gagawin ko? Hindi pwede na hindi ko bilhin yung mga kinuha ko dahil wala akong kakainin mamaya. Miss, tumatanggap ba kayo ng credit card? Tanong ko sa cashier na maalala ko na may credit card pala ako. Yes ma'am, kaagad na sambit nito. Kaagad ko namang hinalungkat yung gamit ko sa bag para hanapin yung credit card ko. Pero wala akong makita. Gosh, bakit wala? Bakit ngayon pa ako tinamaan ng malas? Miss, pwedeng iwan ko na muna? Babalikan ko. Promise, babalik ako. Kukuha. Use my card to pay her purchase. Someone cuts me off. Iniabot niya sa cashier yung card niya kaya kaagad akong napalingon sa kanya. Kaagad din ako napatras nang magkatapat ang mukha namin dalawa. Levi? I whispered. Ano nga ba magaganap sa pagkakataong ito na muling nagtagpo ang landasin na Levi at Sarah? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.